In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskreba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Biyernes ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon, at paggunita kay San Bonifacio, obispo at martir. Sa mabuting balita ngayon, ipinakita ni Jesus na ang Mesiyas ay hindi lamang simpleng anak ni David ayon sa laman, kundi siya rin ang Panginoon ni David. Ipinapakita nito na si Kristo ay higit pa sa inasahan ng marami. Habang ang iba ay nakatingin lamang sa panlabas na titulo at posisyon, itinuro ni Jesus ang mas malalim na katotohanan tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Sa unang pagbasa naman, pinaalalahanan ni San Pablo si Timoteo na manatiling tapat sa pananampalataya kahit lumalala ang kasamaan sa mundo. Ang masasamay lalong magpapakasama. Ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Parang balitang-balita lang sa panahon natin ngayon. Habang ang ilan ay nagsisikap mamuhay ng matuwid, mayroon namang mga taong magaling magsalita, ngunit kulang sa gawa. Ang katotohanan sa panahon ngayon, may mga tao na parang ganito, mahilig mag-quote ng Bible verse sa umaga, pero pagdating ng panahon ng hapon, nagkakalat ng fake news. May iba naman, bukang bibig ang para sa bayan. Pero pagdating sa serbisyo, parang nawawala ang bayan at sarili na lang ang natitira. Mayroon ding ang lakas magdasal sa harap ng kamera. Pero pagpatay ng kamera,
nakapatay na rin ang malasakit. Hindi lamang ito tungkol sa mga politiko o nasa gobyerno. Minsan, tayong lahat ay maaring mahulog sa parihong pagkakamali. Maganda ang sinasabi, ngunit hindi tugma ang ginagawa. Sabi nga ng isang kasabihan, ang tunay na Kristiyano ay hindi nakikilala sa dami ng kanyang sinasabi tungkol kay Kristo, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay para kay Kristo. Bilang mga Romano Katoliko, ang ating hamon ay manatili sa pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng madalas na pagdalo sa banal na misa. Regular na magkungumpisal, pagdarasal ng Santo Rosario, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagtanggap sa mga sakramento, pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Pagsasabuhay ng ating pananampalataya sa bahay, sa simbahan, sa trabaho at lipunan. Sa gitna ng kaguluhan, kasinungalingan at pagkakahati-hati sa mundo, tandaan natin na ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako. Pagpalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa kapangyarihan, posisyon o kasikatan, kundi sa tapat na pagsunod sa Diyos. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at awa. Tulungan mo kaming manatiling tapat kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok, panlilinglang at tukso ng mundong ito. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, Cecilio, at ng aming buong pamilya. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nakapanood ng pagninilay na ito. Lalo na ang mga may karamdaman at nangangailangan ng iyong kagalingan. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, mga relihiyoso at relihiyusa. Excuse me. Ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caloya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, Mercedes, at lahat ng lingkod ng simbahan. Basbasan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas upang manaig ang katotohanan, katarungan, katapatan, at tunay na paglilingkod sa bayan. Kaawaan mo ang mga kaluluwa ni na Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga yumao. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang
kapahingaan sa iyong piling. Sa pamamagitan ng mahal na Berheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng udos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit at anumang panganib sa katawan at kaluluwa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!